Nang matapos silang kumain ay nagligpit at naghugas ng pinagkainan nila si Camila. Nang matapos siya ay tinawag na niya ang anak na nanonood ng TV kasama ang lola nito. Pagpasok nila sa kwarto ay pinasampa niya sa kama ang anak. Sa kaniya kinuha ang kanyang laptop. Hindi na niya hinintay na tumawag si Miguel. Siya na ang tatawag dahil excited na siyang ipakita rito ang kanyang ginawang disenyo. 8:00 pa lang ng gabi, kaya medyo maaga pa. Umaasa siyang nasa opisina pa ito ng mga oras na iyon. 2 tawag ang ginawa niya sa social media accounts nito bago sumagot ang asawa niya. Good evening, Miss Beautiful. Good evening, Miguel. Kasama ko dito si Marcos. Batiin mo rin siya. Baka mamaya magtampo yan sa'yo. Masayang saad naman ni Camila. Hello baby, kumusta ka na? Okay po ako, Daddy. Kumain na po ako kanina. Adobo po ang ulam namin. At talaga? Mabuti naman at kumain ka na. Kumusta naman sa school? Hinayaan ni Camila na magkwentuhan ang mag-ama. Habang nag-uusap ang mga ito, kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinadala niya kay Miguel ang mga larawan ng disenyong ginawa niya. Wow, ang ganda naman ang ginawa ni Mami na disenyo para sa loob ng bahay. Nakita mo na ba ang drawing ng Mami mo, Marcos? Umiling naman ang anak sa tanong nito. Hindi ko pa naipakita sa kanya. Sa iyo ko pa lang naipakita. Uuwi na po ba kami ni Mami sa bahay mo, Daddy? Oo, baby. Susunduin ko kayo sa Friday. Kaya maghanda ka na ng mga gamit mo, ha? Yehey! Nagtatalo naman si Marcos sa ibabaw ng kama. Ngunit pinatigil din ito na Camila na mapansin itong umiikot na rin. Natakot siyang baka mahulog ito. Sige baby, magpahinga ka na. Kasi may gagawin pa kami ng mami mo. Kinakabahan naman si Camila sa sinabi ni Miguel. Ano kayang pinagsasabi ng lokong yun dito? Ano pong gagawin ninyo? Sali po ako. Hindi pwede anak, para sa matatanda lang iyon. Ang gagawin namin ng mami mo. Napaangat naman ang mga kilay ni Camila sa sagot naman ni Miguel. Bakit hindi po pwede? Magpa-practice kami ng mami mo na gagawa ng kapatid mo, kaya matulog ka na. Namilog naman ang mga mata ni Camila. Napatingin siya kay Miguel. Seryoso namang nakatitig ito sa screen ng laptop niya. Talaga? Gagawa kayo ng kapatid ko? Gusto ko po ng kapatid na babae. Sige po, matutulog na po ako ngayon. Bye-bye, Daddy. Muntik nang masamid sa sarili niyang laway si Camila. Bye, anak. Nakangising sagot naman ni Miguel. Kumindat pa ito sa kanya. Halos mapaubo naman siya na makita ang hitsura ni Miguel. Lalo na napapansin niyang pumikit na ang anak niyang nakahiga sa kanyang tabi. Masunurin talaga ang anak niya. Bastos ka talaga, Miguel. Pabulong na sigaw ni Camila. Pagkatapos niyang isuot ang earphone niya. Alam niyang hindi pa gaano nakakatulog ang anak niya. Baka maagising ito kapag nilakasan niya ang pagsasalita. Ano bang pinagsasabi mo kay Marcos, ha? Ngumisi lang naman ang asawa niya. Sumenyas ito. Tinatanong nito kung tulog na ang anak nila. Bahagyang umiling naman si Camila. Magsuot ka ng headset para hindi ka rin marinig ng ibang tao dyan. Utos naman ni Camila. Hindi na kailangan dahil mag-isa lang naman ako dito. Pinauwi ko na yung sekretarya ko. Kasi bala ko talagang tawagan ka bago ako umuwi. Pero naunahan mo naman ako. Napaisbin naman si Camila. Kasi nga kailangan kita makausap para sa interior design ng bahay na binili mo. Naghanap din ako ng mga pictures para doon sa mga gamit na kailangan mong bilhin. Maghahanap ka na lang ng taong tutulong sa'yo sa pagbili at pag-aayos ng mga gamit. That's nice. Ako na ang bahalang maghanap ng makakasama kong mag-ayos sa bahay. Ipadala mo na lang sa email ko yung mga design at pictures na sinasabi mo. Sige, pahingi ng email address mo. Ito-type ko na lang dito. Sagot naman ni Miguel sa kanya. Nang makuha ni Camila ang email address ni Miguel, agad niyang ipinadala rito ang disenyo pati na ang mga pictures. O, naipadala ko na. Pero explain ko pa rin sa iyo ang mga pictures na yan. Okay, makikinig ako.
Ipinaliwanag nga ni Camila ang bawat pictures na pinadala niya. Matiyaga namang nakikinig si Miguel at paminsan-minsan ay nagtatanong ito o nagbibigay ng suggestion. Parang mas okay yata na nandito ka para ikaw mismo ang mag-supervise sa pag-aayos doon sa bahay. What do you think? Napakamot naman ang kanyang ulo si Camila. Paano ko gagawin yun kung nandito naman ako? Kung pupunta ako riyan, saan ako titira kung inaayos ang bahay? Ayoko namang tumira sa mansyon ninyo. Maghahanap ako ng matitirhan natin pansamantala. Isama mo na rin si Marcos para wala tayong inaalala habang nag-aayos ka ng bahay. Suggestion naman ni Miguel. Okay, sige payag na ako. Kailan mo kami susunduin? Bukas, lunchtime, babiyahin na ako para pagkagat ng dilim. Nakabalik na rin tayo dito sa Manila. Okay, naipagpaalam na rin naman ni Nanay Cora si Marcos sa school niya. Pero please lang, ayaw kong tumira sa condo unit mo ha. Kung wala kang mahanap na bahay, kahit sa hotel na lang. Ilang araw lang naman tayong mag-stay roon. Ako na ang bahala, Miss Beautiful. Kung mayroon nga lang akong chopper, kahit ngayong gabi susunduin ko na kayo ni Marcos. Nag-order pa lang ako. Baka next month pa yun darating. Pinanlakihan naman ng mga mata ni Camila si Miguel. Seryoso ka? Nag-order ka talaga ng helicopter? Para saan naman yun? Sayang lang ang pera mo doon. Hindi yun masasayang kasi matagal ko ng plano na bumili para may magamit ako tuwing may emergency. Bahala ka na nga dyan. Sino pala ang kukunin mong piloto? Dapat iyong mabait at mapagkakatiwalaan. Hindi ko na kailangan ng piloto dahil ako na mismo ang magpapalipad. Magagamit ko na rin iyong natutunan ko sa SIAL. Talaga? Akala ko kotse lang ang alam mong ipaneho. Marunong ka rin palang magpiloto? Siyempre naman, lahat iyon ay nakasama sa training namin. Marunong nga rin ako magpatakbo ng yate. Minsan ipapasyal ko kayo ni Marcos sa yacht club para makita ninyo yung yate na tinutukoy ko. May yate ka rin? Meron nga, nakadaong sa Manila Bay. Nalula naman si Camila sa sinasabi ni Miguel. Ang yaman talaga ng asawa niya. May yate na nga ito. Gusto pang bumili ng helicopter. Tama na muna yung yate at chopper. Tayo naman ang mag-uusap ng maayos. Pilyo ang ngiting wika naman ni Miguel. Nag-uusap na tayo mula pa kanina. Ano pang pag-uusapan ng maayos ang tinutukoy mo? Tulog na ba ang anak natin? Tumango naman si Camila. Kung ganon, bumaba ka na dyan at maglatag nang pupustuhan mo sa sahig. Napakurap naman si Camila sa narinig. Anong gagawin natin? Maang niyang tanong rito. Napaismid naman si Miguel. Hindi ba't ipinaalam na kita sa anak natin na magpa-practice tayo kaya natulog siya na maaga? Ano pang hinihintay mo? Baba ka na para makarami na tayo. Miguel? Naiiskandalong sigaw niya. Ayaw mo? Kagabi lang sinabi mo sa akin na uulitin natin ngayon, hindi ba? Napalunok naman si Camila na para bang may bumara sa lalamunan niya. Pwede bang bukas na lang? Kapag sinundo mo kami ni Marcos at nandyan na tayo sa Manila? Bakit ipapapabukas pa kung pwede naman ngayon? Hindi sumagot si Camila. Napasulyap lang siya kay Marcos na nakahiga sa tabi niya. Nakapikit na ito at mukhang tulog na rin. Pero nag-aalala siyang magigising ito kapag nag-ingay sila ni Miguel. Hey Miss Beautiful, naghihintay ako. Ang tagal mo naman mag-isip. Gusto mong tulungan kita? Anong tutulungan? Nakakunot ang noong tanong naman ni Camila. Hindi siya sinagot ni Miguel ngunit napansin niyang naghuhubad na ito ng suot na coat. Tinanggal na nito ang suot na necktie bago sinimulang buksan ang botones ng long sleeve polo nito. Napalunok naman si Camila nang tumambad sa kanya ang malapad nitong balikat at mabatong dibdib nito. Nang tumayo si Miguel ay nahantad ang 6 na pandesal nito. Mahal mo ba talaga ako, Miguel? Lakas loob na tanong naman ni Camila. Why do you still to ask me that? You already know the answer. Napakagatlabi naman si Camila. Pero gusto kong marinig mula sa iyo, Miguel. Okay. I love you so much, Miss Beautiful.
I love you to the moon and back. I will continue to love you until the end of time. Tumulo naman ang luha ni Camila sa deklarasyon na iyon ni Miguel. Napatakip siya ng kanyang bibig para pigilan ang sariling humiyaw. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang umasa. Pero ayaw na niyang masaktan pa. Ikamamatay na niya kapag nasaktan siya ulit ng asawa. Miss Beautiful, why are you crying? Please tell me. Tell me why. Kung ayaw mo sa gagawin natin, huwag na nating ituloy. Saka na lang natin ito gagawin kapag magkasama na tayo. Magbihis ka na. Magpahinga ka na rin at tabihan na ang anak natin. Magbibihis na rin ako at uuwi na. Biglang nawala naman si Miguel sa screen. Bumalik ito pagkaraan lang ng ilang minuto. Nakabihis na ito nang muling magpakita sa screen. Hey, Miss Beautiful. Tama na yung pag-iyak mo. Mamaya magising pa ang anak natin. I'm sorry. Hindi dapat kita pinipilit na gawin ito. Pinahid ni Camila ang kanyang mga luha. Muli niyang tinitigan si Miguel ang diretso sa mga mata. Kung mahal mo talaga ako, patunayan mo sa akin. Hamon naman ni Camila. Lahat gagawin ko para sa'yo, Camila. Talaga? Paano kung sabihin ko sa'yo na kailangan kita ngayon? Kailangan ko ang halik at yakap mo. Kailangan kita sa tabi ko. Anong gagawin mo? Nalaki naman ang mga mata ni Miguel. Hindi yata ito makapaniwala sa sinabi niya. Gusto mo akong makasama ngayon? Oo, Miguel. Ngayon. As in ngayon na. At hindi mamaya, hindi bukas o sa ibang araw pa. Napalunok naman si Miguel. Nagbuka ito ng bibig. Ngunit agad din itong isinara. Pero Miss Beautiful, gabi na. Kung magdadrive ako ngayon papunta dyan, madaling araw na ako makakarating. It doesn't matter kung matagal. Basta ang mahalaga, nandito ka at makasama kita. Hindi na ako makapaghintay pa. Napamura naman si Miguel, sabay sa bunot sa buhok nito. Your choice, Miguel. Kapag hindi ka darating ngayon, kalimutan mo na kami ng anak mo. Aalis kami bukas at magpapakalayo-layo. Hindi mo na kami makikita pa. You're just kidding, Miss Beautiful. You're not serious, right? Marahas na umiling naman si Camila. I'm serious, Miguel. Gagawin ko talaga. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Napasinghap naman si Miguel. Napatingin naman sa wall clock si Camila. 9:09 na ng gabi. Bibigyan kita ng 5 oras para makarating dito. Dapat mamayang 2:00 na madaling araw nandito ka na. Kung hindi, wala ka nang dadat nandito. Tumayo na si Camila at pinulot ang kanyang hinubad na damit. Camila, huwag mong gagawin ito. Kung hindi ka naaawa sa akin, kahit sa anak na lang natin. Kawawa naman si Marcos. Kapag maghihiwalay na naman tayo, mag-isipan mo naman yung sinasabi mo. Huminga naman na malalim si Camila. May pag-alinlangan din sa dibdib niya. Pero nasabi na niya ang ayaw na niyang bawiin pa. It's now or never. Ipinagpatuloy niya ang pagbibihis. Nang makabihis siya, muli niyang nilapitan ang laptop. Nakita niyang nakaupo na ulit si Miguel sa swivel chair nito. May katapat na cellphone sa tainga nito, habang patingin-tingin sa screen ng laptop nito. Good night, Miguel. Nagpaalam na siya sa kanaglib sa chatroom. Pagkatapos niyang i-shutdown ang kanyang laptop, ibinalik niya ito sa mesa. Sa kanhiga sa tabi ng anak niya. I'm sorry, baby. Hindi ko gustong masaktan ka. Pero hindi deserve ng daddy mo ang second chance kung hindi niya kayang patunayan ang pagmamahal niya sa atin. Iiyak lang tayo pareho kapag nagbago na naman ang isip niya. Kung iiyak lang din tayo sa hinaharap, simulan na natin umiyak ngayon.
Nakakamatay ang umasa sa wala anak. Umiiyak niyang saad habang hinahaplos ang mukha ni Marcos. Masakit man sa dibdib niya. Kailangan niyang gawin ito para lang masiguro kung talagang ang mahal siya ni Miguel. Nakatulugan na ni Camila ang pag-iyak. Naalimpungatan lang siya nang makarinig ng malakas na katok. Pagmulat niya ay nasilaw siya sa liwanag. Nakabukas pa pala ang ilaw sa kwarto nila. Agad siyang napabangon at napatitig sa wall clock. 11:30 na. Mahigit 2 oras na pala siyang nakakaidlip. Bumaba siya ng kama at lumabas ng kwarto. Nagbukas siya ng ilaw sa sala bago niya tinungo ang pintuan. Pagbukas niya sa pintuan, tumambad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Miguel. Magulo ang buhok nito at naghahabol pa ng hininga nito. Miguel, nandito ka na? Kumura pa si Camila sa isiping namamalikmata lang siya. Bigla siyang niyakap na mahigpit ni Miguel. Miguel, ano ba? Bitawan mo nga ako. Iniipit mo na ako. Hindi na ako makahinga. Reklamo naman ni Camila. Bahagya naman lumuwag ang pagkakayakap sa kanya ni Miguel. I'll never let you go, Miss Beautiful. I won't and I can't let that happen. Kahit ikamatay ko pa, hindi kita pakakawalan kahit kailan. Pinaghahalikan siya ni Miguel sa buong mukha niya. Napahagikik naman siya nang tumama ang labi nito sa ilalim ng tainga niya. Ano ba Miguel, nakikiliti ako. Pilit niyang itinutulak ang asawa pero lalong humihigpit ang yakap nito. Gutom na gutom ako at nauuhaw, Miss Beautiful. Anas naman ni Miguel habang hinalik-halikan ang kanyang leeg. Pakawalan mo muna ako para maipaghanda kita ng pagkain mo. Later, Miss Beautiful. Ikaw na muna ang kakainin at iinumin ko. Mamaya na lang iyong ibang pagkain. Napakagatlabi naman si Camila. Buong pwersa niyang itinulak si Miguel. Napakawala naman siya nito. Pero nakatiimbagang ito na napatitig sa kanya. Anong problema, Miss Beautiful? Nandito na ako. Alam mo bang pinakiusapan ko pa si Razor? Napahiramin ako ng chopper para lang makarating dito. Tapos ang pinakamalapit sa clearing area ay malayo pa rito sa bahay ninyo. Kinailangan ko pang takbuhin ang mahigit 300 metro bago ko mapuntahan itong bahay ninyo. Ngayon nandito na ako. Pinagtutulakan mo naman ako. Nasaan naman ang hustisya doon, Miss Beautiful? Napangiti naman si Camila. Nilapitan niya ang pintuan at isinara ito. May nalalaman ka pang hustisya ha? Halika, umupo ka muna. Hinila niya ang asawa patungo sa sofa. Nang makaupo naman si Miguel, ay kumalong siya rito. Ang dalawa niyang paa ay nakapatong sa sofa. Nakasandal naman ang likod niya sa armrest. So, ano iyong sinasabi mong kakainin mo ako at iinumin? Hindi naman ako pagkain at lalong hindi ako juice. Nakangising wika naman ni Camila. Napalunok naman si Miguel. Inayos nito ang pagkakaupo niya. Napasinghap siya na maramdaman niya ang matigas na bagay na tumatama sa pang-upo niya. Nakalimutan ko bang sabihin sa iyo na ikaw ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko sa buong buhay ko? Ang tamis din ng juice mo. Yung juice mo na galing dito. Ipinatong ni Miguel ang palad nito sa pagitan ng mga hita niya. Bumilis ang paghinga ni Camila. Lalo na nang magsimulang igalaw ni Miguel ang palad nito.